Kasabay ng teknolohiya ang paggamit ng labis sa mga smartphone. At dahil dito, naapektuhan daw ang ating mga relasyon ng pagkahumaling sa mga gadget. May news to go si Bam Alegre. Banding ng barkadang ito na tumambay ng magkakasama. Pero teka, bakit parang mas nagbabanding ang kanilang mga daliri at gadget? Katabi nga nila ang isa't isa, pero ang kanilang isipan, unattended or out of coverage area. Pero para sa kanila, ang kilos kitikitex para bang pangkaraniwan na lang. Madalas nakahawak sa gadgets. Sa ngayon, normal na siya. Bahin niyo raw si Jerome. Batid niyang hindi magandang pakiramdam ang maetsapuera dahil mas binibigyang pansin ng kausap ang mobile phone kaysa personal na makipag-usap sa kasama. Parang sa akin, kung ayoko nga mangyari sa akin na may yung kausap ko may tinetext, syempre ayoko rin gawin. Tanungin na lang natin ang magkasintahang sina Mark at Janelle dahil lang naging third party sa kanilang samahan, smartphones. Ako yung una nag-race kasi, well, lagi na kami magkasama. So, Ano kaya? Ha? Ano ikaw? Magkasama tayo naglalaro ka ng zombies versus... Oops, wag po tayo mag-LQ. Race ko kasi, well, yun nga, madalas kami magkasama. Tapos, yun, nababastos ako na, well, habang kumakain kami, yun, nagsa-cellphone siya. Ngayon, tinatago na raw nila ang phone tuwing magkasamang kumakain. Mas makabuluhan na raw ang usapan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Brigham Young University sa Amerika, 143 na tao ang kinapanayam ng mga mananaliksik at 73% o mahigit 100 ang nagsabing nagkaroon daw ng negatibong epekto ang mga gadget sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Mas high-tech na ang mga app at gadget ngayon pero hindi pa rin daw matutumbasan ng anumang like o smiley ang aktual na komunikasyon. Hindi lang daw sa mga salita nangungusap ang mga tao, kundi sa paraan ng pagbigkas, galaw ng katawan at timpla ng muka, mga non-verbal cues, ika nga. At sabi nga ng marami, wala na ngang mas tatamis pa sa aktual na pag-uusap ng harapan. Interpret mo yung tinext niya, pwedeng negatively or positively, depende sa mood mo. Saan mo ba nakikita yung kaluluwa ng tao? Sa mata. Pero kung hindi mo nakaka-communicate yung tao by looking at the person in the eye, paano mo nararamdaman yung feeling ng tao? Huwag din daw kaligtaan na ang kagandahang asal, walang digital version. Ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa, huwag mo rin gawin sa kanila. When you're with people, interact with the person, di ba? Then don't text anybody. Even if may mag-text sa'yo o may mag-call sa'yo, it's as simple as patayin mo muna yung cellphone and then that should be the message na, teka muna, I have an important person with me. Bam Alegre, GMA News.